ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga panahong napupuno tayo ng lungkot, makakasama ang tanging makakatulong sa atin. Sa mga panahong kalat ang emosyon natin bilang tao, maghahanap tayo ng katuwang na si Sinop dito. Ikaw kabarangay, sino nga ba ang unang kakapitan mo sa oras ng kalungkutan? Dear Papa Dudut, nasubukan niyo na bang mawalan ng mahal sa buhay? Yung alam mong gigising ka tuwing umaga na hindi na siya makikita pa. Yung alam mong kahit na anong tawag mo sa kanya sa bawat sulok ng bahay ay hindi ka na niya lalapitan pa. Masakit. Walang kasing sakit ang malamang isang araw ay hindi mo na mababawi pabalik ang mahal sa buhay na pinahiram sa iyo ng Panginoon. Kaya sana sa mga makakarinig ng aking kwento, magawa ninyong pahalagahan ang mga mahal ninyo sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, gabayan nawa kayo ng Panginoong Diyos sa inyong ginagawa habang pinapakinggan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako nga pala si Tatay Josefino, 70 years old, Papa Dudut. Nangyari ang aking kwento may 5 taon na ang nakakaraan. Isa yon sa mga mabigat na pangyayari sa buhay ko at hindi ko yon pwedeng makalimutan, Papa Dudut. Namatay ang kabiyak kong si Nadia dahil sa matagal na iniindang sakit. Alam kong dapat na pinaghandaan ko na yon at masasabi kong oo, nagawa ko naman. Pero iba pa rin ang pakiramdam kapag tinamaan ka ng realidad. At nangyari na ang pinaghandaan mo. Hanggang ngayon, naaminin kong kapag naaalala ko si Nadia ay parang sariwa pa rin ang sugat na iniwan niya mula noong nawala siya sa buhay ko. Hindi ko maaaring makalimutan noon ang mga unang araw na wala na si Nadia sa piling ko. Tanging kasama ko noon na nagluluksa ang anak kong si Laila, na nooy 25 anyos pa lamang. Siya ang naging katuwang ko sa mga panahon, Papa Dudut, na nilalamo na ako ng lungkot at kawalan ng gana at pag-asa sa buhay. Papa Dudut, sa kanya ko isinandal ang buhay ko dahil pakiramdam ko. Nang mga oras na yon ay handa na rin akong mabura sa mundo para makasama ang asawa ko. Lagi ko na lamang noong iniisip ang kalagayan at mararamdaman ng anak ko kung pati ako ay mawawala na rin sa kanya. Dahil kay Laila, nilamanan ko, Papa Dudut, ang anumang kagustuhang mawala na sa mundong ito. Dahil kay Laila, nagawa kong maging matatag sa gitna ng kalungkutan na aking nararamdaman ng mga panahong yon, Papa Dudut. Tay? Oh, Laila, bakit? May kailangan ka ba? Nakatulala na naman po kayo. Hindi ka na nasanay sa akin. Ganito naman ako lagi. Ilang beses ko na kayong tinawag pero parang di nyo ako narinig. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, humihina na ang pandinig. Ay, hindi naman kasi pandinig nyo yung problema eh. Lagi lang talaga kayong wala sa sarili.
Hindi naman. Pagod lang siguro ako. May hina na ang mga buto ko. May hina na rin ang diwa ko. Kaya ganun. Buong araw lang kayong nakakulong dito sa kwarto nyo ni nanay. Ayaw nyong lumabas. Delikado nang lumabas para sa mga matatandang katulad ko. Kahit man lang sana sa garden natin kayo pumunta. Magpahangin man lang. Saka na. Alam niyo po bang mataas na yung mga damo dun sa garden? Napabayaan na rin yung mga halaman ni nanay. Patay na karamihan. Ganun siguro talaga. Lahat naman namamatay. Tay naman. Kapag nakabawi ako ng lakas, hayaan mo't aayusin ko lahat doon. Sa ngayon, ayos lang ako nakakulong dito sa kwarto. Napakainit dito sa kwarto nyo. Ayaw niyo man lang buksan yung mga bintana. Baka naman ma-stroke na kayo niyan sa ginagawa nyo. Hayaan mo na. Sa ganitong ayos ng kwarto ko, huling nakasama ng buhay ang nanay mo. Gusto ko lang namnamin yung mga alaala niya rito bago siya nawala. Ayokong may baguhin. Kahit buksan man lang ang mga bintana, ayoko. Halos 4 na buwan na pong wala si nanay. Akala mo ba hindi ko alam yun? Akala mo ba hindi ko binibilang ang bawat araw hanggang sa bawat segundo na wala siya? Bilang ko lahat. Sa tingin niyo po ba magiging masaya si nanay kapag nakikita niya kayong nakahawak pa rin sa mga alaala niya ng ganyan? Maiintindihan ako ng nanay mo. Kung nagkapalit kami ng sitwasyon, alam kong ganito rin ang gagawin niya. Hindi kasi makakatulong sa inyo yung ginagawa niyo ngayon, Tay. Naiintindihan ko na mabigat pa rin talaga yung pagkawala ni nanay para sa inyo. Hirap din akong masanay na wala na siya. Pero Tay, wala na siya eh. Wala na si nanay. Kailangan na nating masanay na di na natin siya kasama. Ikaw na lang ang gumawa nun. Tutal, malapit na rin naman akong mawala sa mundo. Di ko na kailangang masanay pa sa pagkawala niya. Titiisin ko na lang ang paghihintay ngayon. Darating din ang araw na magkakasama na ulit kami ni Nadia. Paano naman ako, Tay? Paano ako kapag nawala ka? Paano ko sasanayin ang sarili ko na parehong magulang kong nawala sa akin? Ganun na rin ba ang dapat kong gawin? Gayahin ko na lang din ba kayo? Hihintayin ko na lang yung araw na magkakasama na tayong 3 kung saan? Laila, makinig ka. Hindi, Tay! Kayo ang makinig sa akin! Kung kayo handa nang makita si nanay sa langit, ako hindi pa! Hindi pa ako handang mawalan ng tatay! Huwag naman kayo magmadaling mawala! Si nanay lang naman ang nawala, andito pa ako! Buhay pa ako! Bakit di niyo magawang lumaban para sa akin? Ako yung buhay, Tay! Ako yung may kailangan sa inyo! Naiintindihan niyo ba? Papadudot na hiya ako sa mga narinig kong sinabi ni Laila. Totoo naman ang hinaing niya at ako ang nasaktan dahil sa mga sinabi niya. Napabayaan ko na ang aking sarili dahil iyon lang ang nakikita kong paraan para mapaaga ang pagkawala ko sa mundo. Masyado kong sabik na makasama na sa kabilang buhay ang asawa ko na hindi ko man lang naisip na meron pa akong anak na umaasang magiging maayos ako. Hindi ko man lang naisip na kailangan pa ako ng anak ko. Napaiyak na lamang si Laila dahil naghahalo-halo na marahil ang lungkot at galit na nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Lungkot dahil sa pagkawala ng nanay niya at galit para sa akin dahil ayoko nang lumaban pa. May karapatan siyang magalit sa akin at gusto kong ihingi yon ng tawad sa kanya noon. Pero agad na rin siyang lumabas ng kwarto para iwan ako. Hindi na rin ako nakagalaw pa at nanatili na lamang nakaupo sa silya habang nakaharap sa kama naming mag-asawa. Muli kong binalikan ang mga araw na lagi ko na lamang binabantayan si Nadia lalo na noong mga panahong pabagsak na ang kanyang katawan. Napakalakas ng buntong hininga ko habang itinigil ang pagbabalik sa nakaraan. Noong nabubuhay pa si Nadia, wala kaming ibang ginawa kundi ang sariwain ng nakaraan. Mula noong nawala siya, isang malaking parusa ang pagsariwa sa mga ala-alang yon. Kaya naman tinigil ko na muna yon dahil ayaw ko nang mapaso pa. Tama naman ang anak kong si Laila.
Hindi na ako dapat mamuhay pa sa nakaraan. Dapat na ako magpatuloy sa buhay ko at yon ang sinimulan ko. Sinubukan kong ayusin ang hardin namin pero mas lalo lang namatay ang mga halaman. Hindi ko na sinubukang buhayin pa ang mga yon at tuluyan ko nang sinukuan. Tinapon ko na at hinayaan kong mawalan ang mga halaman sa aking hardin na dati punong-puno ng makukulay na halaman at mga bulaklak. Kahit gustuhin ko mang magpatuloy pa, parang sumuko na rin ang mga nasa paligid ko. Hindi na rin nakialam pa sa akin si Laila at hinayaan na lamang akong sumunod sa kalungkutan ko. Naawa ako sa sarili ko pero hindi ko naman alam kung anong klaseng tulong ang kailangan ko, Papa Dudut. Tao po! May tao po ba rito? Tao po! Sino ba yan? Pabukas naman po ng gate nyo. Bakit kita pagbubuksan? Di naman kita kilala. Kayo po ba si Lolo Josefino? Kung makatawag ka ng lolo sa akin, ilang taon ka na ba? 40 po. Konti lang naman pala ang agwat natin. Kuya Josefino na lang ang itawag mo sa akin. Kayo po ang asawa ni Ate Nadia. Sino ka ba kasi? Sol nga po pala. Ako yung paboritong parlorista ng asawa nyo. Ako po yung madalas na nagkukulot sa kanya bago magpasko. Anong kailangan mo? Ibabalik ko lang po sana tong shawl niya na naiwan sa parlor. Isabit mo na lang dyan sa gate. Kukunin ko mamaya. Ayaw nyo man lang ba akong papasukin? Hindi nga kita kilala. Sol nga po. Hindi lang pangalan ang basehan ko para makilala ang isang tao. Kung magkukwento po ba ako sa inyo tungkol sa asawa niyo, magtitiwala na kayo sa akin? Hindi ko alam. Paborito ng asawa niyo tong shawl na hawak ko ngayon. Sabi niya, madalas daw nilalamig ang leeg niya kahit tag-araw. Tsaka ginagamit daw niya tong shawl na to para panlaban sa pangingiliti niyo sa kanya sa leeg. Isabit mo na lang yan sa gate, tapos umalis ka na. Sa pagkakakwento ni Ate Nadia, mabait daw kayo. Parang hindi naman. Pumunta ka ba rito para mang-insulto? Pumunta po ako rito para ibalik ang shawl ng asawa niyo. Iwan mo riyan sa gate at umalis ka na. Condolence po pala. Masyado nang huli ang condolence mo. Hindi pa naman huli. Ramdam ko pa rin naman na nagluluksa kayo. Makakahabol pa yung condolence ko. Hindi nga kita nakita sa lamay ng asawa ko. Umuwi po kasi ako sa probinsya namin sa Aklan. Namatay kasi yung kakambal ko. Condolence. Salamat. Sana hindi ka na nagluluksa ngayon. Hindi naman matatapos ang pagluluksa natin sa mga nawala nating mahal sa buhay. Nasasanay lang tayo na bit-bit yung sakit ng pagkawala nila. Hindi magandang masanay sa sakit. Pero sa pinapakita nyo ngayon, parang gusto nyong masanay sa sakit. Alam nyo, mas magiging masaya si Ate Nadia kung hindi kayo babaguhin ang pagluluksa nyo dahil sa pagkawala niya. Ang dami mong sinasabi magbabalik ka lang naman ng balabal. Kasi ayaw nyo akong pagbuksan ng gate para maibalik ko na to ng maayos. Napadrama patuloy ako ng di oras. Hindi kita pagbubuksan dahil di kita kilala. O sige, ganito na lang. Itatali ko sa gate nyo tong shawl. Babalik na lang ako sa susunod. Bakit kailangan mo pang bumalik? Para makilala nyo na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Sol, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang itali ang shawl ng asawa ko sa gate. Pagkatapos ay kinawayan niya ako. Senyales na aalis na siya. Hinintay ko siyang makalayo bago ko pinuntahan ang shawl. Kinalas ko ito at sa pagkakatali sa gate. Nakaramdam akong muli ng lungkot nang mahawakan ko ang shawl ni Nadia. Yun nga ang paborito niya at masaya akong naibalik na yon sa aking mga kamay. Binili kong regalo yon sa kanya noong nagpunta ako sa isang lumang simbahan sa Capiz. Kulay asul ang shawl na yon at siya kaagad ang una kong naisip nang makita ko yon. Natuwa siya nang inuwi ko yon sa kanya at mula noon ay palagi na niya yung ginagamit. Nagpapahid muna siya madalas ng ointment sa leeg niya bago niya ginagamit ang shawl.
Totoo naman ang sinasabi ni Sol na lamigin ang leeg ng asawa ko. Kaya nga naisip ko ring bilhin ang shawl na yon sa kanya dati. Totoo din ang sinasabi ni Sol na mahina ang leeg ni Nadia. Mahina ito sa kiliti, kaya naman para makaiwas sa paglalambing at pangingiliti ko sa leeg niya, ang shawl na yon ang madalas niyang panangga sa akin. Bigla tuloy nanikip ang dibdib ko sa pag-alalang muli kay Nadia. Nagmamadali na akong pumasok ng bahay para labhan ang shawl. Habang naglalaba ay hindi ko maiwasang mapaiyak dahil parang nararamdaman ko muli ang balat ni Nadia sa shawl na hawak ko. Nang natapos akong maglaba ay piniga ko yon ng ilang beses at sinubukang plantsahin para matuyo kaagad. Gusto ko kasing itabi yon sa kama bago magdilim. Para bang sa ganong paraan noon ay maramdaman kong katabi ko si Nadia sa kama namin. Hindi nakatulong ang plancha para matuyo ng maayos ang shawl pero wala na akong pakialam. Tinuto ko na lamang ang electric fan sa shawl para makatulong na mapabilis ang pagtuyo nito. Nahiga na rin ako sa kama habang hawak ang shawl. Pero mukhang imposible nang matuyo ang shawl dahil nababasa lang muli yon ng mga luha ko na tuloy-tuloy lang ang pag-agos. Habang binabalikan ang mga ala-ala ng asawa ko habang gamit ang shawl na yon. Diyos ko, Papa Dudut. Naitanong ko, Papa Dudut, makakatakas pa ba ako sa kalungkutang yon? Ang huling maigsing dasal na aking inusal bago ako tuluyang nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging mabigat ang sitwasyon ko. Kung sino man ang nagsabi na oras ang makakapaghilom sa puso ay gusto kong sigawan. Habang nagpapatuloy ang pagtakbo ng oras ay nagpapatuloy din ang sakit. Hindi na ako makabangon pa sa nararamdaman kong lungkot sa pagkawala ni Nadia. Nagbalik ako sa pagkukulong sa kwarto at hinayaan lamang ako ni Laila. Wala na rin siyang magawa at naiintindihan ko siya kung sakaling sumuko na siya na kumbinsihin akong ipagpatuloy lang ang buhay ko. Kahit naman kasi ako ng panahong yon, ay sinukuan ko na rin ang sarili ko. Oras na lang ang hinihintay ko para muli kaming magkasama ni Nadia. Kung nasaan man siya naroroon. At dasal ko na sana ay mapadali na yon. Pero mukhang wala pang plano ang nasa itaas kung kailan niya ako papayagang makasamang muli ang asawa ko. Hindi ko alam kung ilang timbaba ng luha ang kailangan kong sayangin bago makita ng Diyos na kailangan ko nang makita ang asawa ko. Walang gabi na hindi ko pinanalangin na sana'y mangyari na ang pagkakataon na muli ko nang mahahawakan si Nadia at makwento sa kanya ang hirap ng pinagdadaanan ko mula noong nawala siya sa piling ko. Papa Dudut, naiinip na ako at minsan ay gusto kong ako na lamang ang gumawa ng paraan para matapos na ang paghihirap ko. Gusto kong ako na lang mismo ang mag-decide kung hanggang saan na lamang ang buhay ko. Minsan ay sinubukan kong wakasan na ang buhay ko. Nagkulong ako sa kwarto at sinakto ko na umalis si Laila. Hinanda ko na ang sarili ko at humingi ako ng tawad sa Diyos sa desisyon ko. Handa na ako noon na mawala sa mundo hanggang sa nakarinig ako ng katok. Hindi ko na sana yon papansinin pa pero naistorbo na ako at nawala na ang focus ko sa ginawa ko. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa pintuan para buksan yon at tumambad sa akin si Sol, ang makulit na parlolista ng asawa ko. Mas lalo akong nakaramdam ng galit dahil inestorbo na naman niya ako, lalo na sa mga oras kung kailan kailangan kong mapag-isa para maisagawa ko na ang plano kong mamaalam sa mundo. Paano ka nakapasok sa gate? Pinagbuksan ako ni Laila. Kilala mo ang anak ko? Oo! Ako yung nag-rebond sa kanya ng birthday niya. Ano na naman bang kailangan mo? May babalik lang ako.
Kapag may naiwan sa parlor mo ang asawa ko, pakisabit na lang sa gate. Hindi mo naman kailangang pumasok pa dito sa bahay. Iba na ang panahon ngayon, Kuya Josefino. Ang hirap ng iwan ng gamit kung saan-saan. Pag-iinteresan yun. Ano na naman bang naiwan ng asawa ko sa parlor mo? Scotch tape. At sa tingin mo, pag-iinteresan niya ng ibang tao? Malay natin. Iwan mo na lang dyan, tapos umalis ka na. May gagawin pa ako. Anong gagawin mo? Ano bang pakialam mo? Andito ka lang naman para magsoli ng scotch tape, di ba? Ang sungit mo naman. Curious lang naman ako. Curious. Chismosa ka lang talaga. Totoo naman yan, pero sa lagay mo, gusto kong mag-alala. Umalis ka na. May dala akong pandesal. Umuwi ka na para malantakan mo na yan. Lantakan nating dalawa. Hindi ako kumakain ng pandesal. Kung walang kape, di ba? Si Ate Nadia nagsabi sa akin nun. Alam mo, nakakaistorbo ka na. Masarap tong dala kong pandesal. Noong una tong natikman ni Ate Nadia, ikaw agad ang naisip niya. Mahilig ka raw kasi sa maputing pandesal. Feeling mo raw may epekto ang kulay sa lasa. Huwag mo akong daanin sa pandesal mo. Masarap to! May gagawin pa ako. Bilang binansagan mo naman na akong chismosa, ano ba kasi yung gagawin mo? Umalis ka na sabi eh. Aalis lang ako kapag pinagkape mo na ako. Kanina pa ako naglalaway sa pandesal at mainit na kape. Kung umalis ka na ngayon, nakapagkape ka na sana sa bahay mo. Sabi ni Ate Nadia, masarap ka raw magtimpla ng kape. Tiwala ako sa recommendation ng customer ko, no? Dali na! Pagtimpla mo na ako ng kape. Hindi ka marunong mahiya at makaramdam, no? Sige naman na. Ang layo ng pinagbilhan ko nitong pandesal. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kumatok ka sa ibang mga bahay. Baka sakaling maawa sila sa'yo. Pero ikaw yung gusto kong makasabay magkape. Natanong mo ba kung gusto kong makasabay ka? Sabi ni Ate Nadia, gusto mo raw lagi may kasabay kapag kumakain, lalo na kapag nagkakape. Kailan ka ba huling nagkape? Hindi ko na maalala. Malulungkot si Ate Nadia niyan kapag nalaman niyang tinigil mo na yung isa sa mga paborito niyong ginagawa. Ang dami ko nang nasayang na oras dahil sa pakikipag-usap sa'yo. Ako nga lumamig na yung pandesal ko. Quits lang tayo. Pumasok ka na nga. Hanapin mo sa kusina yung kape. Papanik na ako sa kwarto ko. Huwag kang magtatangkang istorbohin ako. Pangalawang beses mo pa lang ako nakikita. Hahayaan mo na agad ako mag-isa sa kusina mo? Grabe ka rin naman palang magtiwala. Wala na akong pakialam kung ano man ang nakawin mo. Huwag mo lang akong istorbohin habang nasa kwarto ako. Ano kayang gagawin mo, no? Basta, Ipagtimpla mo naman ako ng kape. habang tumatagal, kumakapal lalo yung mukha mo. Iistorbohin kita sa kwarto mo kung hindi mo ako ipagtitimpla. Umalis ka na nga lang. Huwag ka nang magkape rito. Huwag ka nang babalik. Pwede naman, pero ikaw rin. May sikreto pa namang sinabi sa akin si Ate Nadia. Ay, sige, alis na lang ako. Anong sekreto yon? Sasabihin ko lang kapag ipagtitimpla mo na ako ng kape at sasabayan mo akong kumain ng pandesal sa garden nyo. Ay, sige. At kung ibibigay mo na lang sa akin tong scotch tape na ibabalik ko. Kailangan ko kasi magdikit ng mga poster sa parlor ko eh. Pwede ba? Napailing na lamang ako dahil napapayag ako ni Sol ng ganon-ganon lang. Pinagtimpla ko siya ng kape at inaya na siya sa hardin para doon magmeryenda ng kape at pandesal. Nakita kong masaya si Sol habang hawak-hawak ang scotch tape na binalik niya, pero hiningi niya sa akin. Panay ang kwento niya noon kung paanong naiwan ni Nadia ang scotch tape sa parlor niya. Hindi naman ako nakinig sa kwento niyang yon dahil mas interesado ako sa sekretong binanggit niya tungkol kay Nadia. Kaya lang, iniba niya ang usapan kapag nagtatanong na ako tungkol sa sekretong yon. Sinabi niyang uubusin lang daw muna niya ang pandesal at kape. Hiniling din niyang sabayan ko siya sa pagkain at ginawa ko naman para lamang sabihin niya kung ano ang sekretong alam niya. Sinunod ko ang lahat ng gusto ni Sol sa kagustuhang may malalaman ako tungkol sa asawa ko. Yun kasi ang nakita kong paraan para mabuhayan ako ng loob. Yun ang nakita kong paraan para maramdaman kong buhay muli ang asawa ko. Kaya lang ay naubos na ang mga pandesal at kape. Nakadighay na rin ng ilang beses si Sol pero wala siyang binanggit na sikreto. Nainis pa ako lalo noong sinabi niyang kailangan na raw niyang bumalik ng parlor dahil ando na raw ang customer niyang magpapariban. Wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang umalis.
Gusto kong magalit ng mga oras na yon pero hindi ko magawa. Parang nasa tabi ko lang noon si Nadia at parang plinano yon ng asawa ko. Siguro'y pinadala niya si Sol para hindi ko ituloy ang bala kong kitlin ang sarili kong buhay. Baka paraan yon ni Nadia para pigilan akong makita na siya sa kabilang buhay. Sa ganong pag-iisip ay nawala kahit papaano ang inis ko sa pangiistorbo at panlilinlang ni Sol sa akin. Nagbalik na ako ng kwarto at itinago na ang mga gagamitin ko sana para muling makita ang asawa ko. Pagkatapos noon ay saka naman dumating si Laila at may dala ding pandesal. Nilambing ako ng anak ko para sabayan siyang kumain noon dahil naaalala raw niyang gusto ko yon na isinasabay sa kape. Napangiti ako sa paglalambing ng anak ko. Pinagtimpla ko siya ng gatas at nagtimpla akong muli ng kape ko. Inaya ko siya sa hardin para kainin na ang baon niyang pandesal, Papa Dudut. Kuya Josefino, alam ko nandiyan ka. Pagbuksan mo ako dali. Andito ka na naman. Nakabukas yung gate nyo kanina, pumasok na tuloy ako. Hindi mo dapat ginagawa yon. Wala nangyari na. Pasok na rin ako rito sa bahay mo. Ano na naman bang kailangan mo? Mangungulit ka na naman ba? Mag-aalok ng pandesal? Walang pandesal. Matindi pa pagkasuya ako dun sa dala ko nung nakaraan. Bigas naman ang dala ko ngayon. Huwag mong sabihing naiwan din niya ng asawa ko sa parlor mo. Ilang buwan nang wala ang asawa ko. Baka binukbok na yung bigas na dala mo. O hindi bago to. Pinangbayad sa akin nung umutang sa akin. Galing Nueva Ecija. Di ba masarap ang bigas dun? Wala akong pakialam. Umalis ka na. Magpapahinga na ako. Nasira kasi yung rice cooker ko sa bahay. Makikisaing sana ako sa'yo para matikman ko tong bigas. Bagong giling pa naman. Manamis-namis siguro to. Kahit kasing tamis pa yun ang asukal, wala akong pakialam. Ang sungit mo naman? Huwag kang ganyan kasi baka magtampo sa'yo tong bigas pag narinig ka. May tenga na rin pala ang bigas ngayon. Ang sungit naman talaga Makikisaing na ako please. Makisaing ka sa iba. Bibigyan naman kita ng bigas Hayaan mo na lang muna ako makisaing dito. Parang wala kang naririnig sa mga sinasabi ko ha. Hindi nga pwede. Saglit lang naman. Sa iba ka na makisaing, pwede ba? Gusto ko na talagang magpahinga. Pwede ka naman magpahinga habang nagsasaing ako. Hindi kita iistorbohin. Gigisingin na lang kita kapag nakasaing na ako. Hindi ako komportable na may ibang tao rito sa bahay habang nagpapahinga ako. Nung nakaraan nga gusto mong iwan lang ako sa kusina nyo tapos ngayon. Nagbago na isip ko. Wala akong tiwala sa'yo. Ouch naman. Anong akala mo sa akin magnanakaw ng rice cooker? Hiramin mo na lang yung rice cooker. Ibalik mo pagkatapos. Huwag ka nang magtagal dito sa bahay. Ayokong nandito ka. Gusto ko sana magsaing dito tapos makasabay ka magtanghalian. May karinderya malapit dito sa bahay nyo. Masarap yung sinanglaw nila. Ayokong kumain. Gusto ko magpahinga. Ano bang mahirap intindihin doon? Nangangayayat ka na kasi Kuya Josefino. Sige ka, malulungkot si Ate Nadia Huwag kapag... mo ang ginagamit lagi ang asawa ko para makuha mo ang gusto mo. Uy, grabe ka naman. Di ko naman ginagamit. Ano bang hindi? Di ba ginamit mo yung sikreto ng asawa ko para ipagtimpla kita ng kape? Para hingiin yung binalik mong scotch tape? Tapos ngayon makikisaing ka? Sa susunod dito ka natitira. Dito ka na magre-reband ng mga customer mo. Sobra ka naman magsalita. Kasi sobra rin ang kapal ng mukha mo. Ikaw na nga yung tinutulungan, ganyan ka pa magsalita. Ano bang tulong ang sinasabi mo? Wala kang ibang ginawa kundi istorbohin at guluhin ang buhay ko. Kung hindi dahil sa pangungulit ko, hindi mababawasan ang lungkot mo. Pero napapalitan ng galit yung lungkot ko dahil sa'yo. Kinukulit kita para hindi mo na masyadong maisip na magluksa. Nakiusap sa akin ng anak mo na dalawin ka. Kasi nga lagi ka na lang malungkot at walang ginagawa. Nag-aalala ang anak mo sa'yo. At sigurado ko nag-aalala rin sa'yo ang asawa mo.
Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Pero sana, magkaroon ka ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sa mga taong nag-aalala para sa buhay mo. Hindi ako nakapagsalita sa huling sinabi ni Sol. Hindi na rin niya ako hinintay pang makasagot. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay at ramdam kong mabigat ang loob niyang ginawa yon. Nakabukas lang ang pintuan noon at hindi ko kinayang isarado kaagad dahil masyado akong napaisip sa huling sinabi ni Sol. Ganun na ba akong naging pabigat sa mga taong nasa paligid ko dahil sa pagluluksa ko? Malungkot lang naman ako dahil sa pagkawala ng asawa ko. Normal lang naman na maramdaman yon. Pero bakit parang napakalaking kasalanan kung hindi ko pa kayang pakawala ng lungkot na nararamdaman ko dahil wala na si Nadia sa buhay ko? Bakit mahirap maintindihan ng mga tao yon? Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan para isarado yon. Nakasandal lamang ako sa pintuan habang nag-iisip. Tama nga naman si Sol. Mahirap mang aminin noon pero tama talaga si Sol. Naging pabigat na ang nararamdaman ko sa mga tao sa paligid ko. Naisip ko bigla ang anak kong si Laila. Hindi nagkukwento si Laila sa akin tungkol sa mga pagluluksa niya sa nanay niya. Binalikan ko ang mga araw na nakatingin ako sa mga mata niya. Doon pa lang nakita kong punong-puno siya ng lungkot pero dahil mas iniisip ko ang nararamdaman ko ay napabayaan ko ang nararamdaman ng anak ko. Nagluluksa din ang anak ko sa pagkawala ni Nadia. Pero hindi niya pinaramdam o sinabi man lang sa akin dahil nag-aalala siyang masyado ng mabigat ang dinadala ko. Hindi ko man lang naisip na tulungan siya o magtulungan kaming dalawa. Masyado kong naging makasarili sa lungkot ko at hinayaan ko siyang pagdaanan ang kalungkutan niya. Naiyak na lamang ako at inihingi ng tawad sa asawa ko ang pagiging pabigat ko sa anak ko. Mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na susubukan ko ng magpatuloy sa buhay ko para gumaan na rin ang bitbit na mga tao sa paligid ko na wala namang ibang ginawa kung hindi ang mag-alala sa estado ko. Papadudot, yun na ang simula ng pagbangon ko. Mula sa pakiramdam ng pagluluksa ko, kailangan ko nang baguhin ang pag-iisip ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na muling nagpakita pa si Sol matapos ng naging argumento naming dalawa. Nakahinga naman ako ng maayos dahil bumalik muli ako sa dating routine ko, ang maging mag-isa habang nakakulong sa kwarto naming mag-asawa. Wala akong ibang ginawa kundi ang gumising sa umaga, tumulala sa kisame at bumangon sa kama at pagkabangon sa kama ay mauupo akong saglit sa silyang nakaharap sa kama. Tulala akong muli at saka ko pupuntahan ang aparador ng mga damit ni Nadia. Bubuksan ko ang aparador at mamimili ako roon ng naiisip kong isusuot ni Nadia kung sakaling buhay pa siya. Natutuwa akong inaamoy ang mga yon na pinaghalong amoy ng aparador, sabon at kalumaan. Pagkatapos noon ay muli akong makakaramdam ng pangungulila sa kanya. Isasarado ko ang aparador at saka ako magpapasyang lumabas ng kwarto para magtimpla ng kape at tumambay sa pasira at lantang hardin namin. Yun na ang routine ko dati pa pero ng panahon na yon. Napaunawa sa akin ni Sol ang kawalan ng pakiko sa mga nararamdaman ng iba ay doon ko biglang naramdamang ihinto na ang mga nakasanayan kong yon. Isang araw, Miyerkules yon, Papadudot, ay naligo ako at nagsuot ng polong pang-alis. Matagal na rin mula nung huli akong nagsuot ng damit na pang-alis. Doon ko na lang din nasuot ang sapatos kong balat at hindi na ako komportabling isuot pa yun, pero kailangan kong sanayin kung gusto kong makabalik sa dating ako. Noong nakagayak na ako ay hinarap ko ang salamin at pinagmasdan ang sarili ko. Hindi na talaga ako sanay na makita ang sarili kong nakaayos. Madalas ay nakasuot lamang ako ng puti o kulay abong sando at shorts.
Nang mga panahon na yon ay nagawa ko pang magsuklay ng buhok at plinano ko na ring magpagupit dahil halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa buhok kong kulang na sa aruga. Nang makontento na ako sa itsura ko ay saka ako nagtungo sa kusina para kunin ang rice cooker at isang nakabalot na bagong biling bigas. Napangiti ako habang papalabas ng bahay, nag-aabang ako ng tricycle at nagpahatid na sa parlor ni Sol. Kabado man at hindi sigurado pero alam kong kailangan ko na siyang harapin at kausapin. At nung nakababa na ako ng tricycle ay bumungad na kaagad sa akin ang bintana kung saan ay tanaw ko si Sol na nakaupo at nag-aabang ng customer. Siya lang ang tanging nasa loob ng parlor kaya mas lumakas ang loob kong puntahan siya, Papa Dudut. Magandang araw, Sol. Walang maganda sa araw kung ikaw ang bubungad, Kuya Josefino. Josefino na lang. Hindi naman ganun kalayo ang agwat ng edad natin, di ba? Lolo nga ang tawag ko sa iyo Pinigilan mo lang. Naalala mo pa pala yun. At naalala ko rin kung paano mo ako pinakitaan ng kagaspangan ng ugali. Pagpasensyaan mo na. Sadyang tumatanda na kasi. Anong kailangan mo? Kailangan mo ba ulit ng mababastos? Dala ko yung rice cooker ko. O tapos, gusto mong ulamin yan. Ang sungit mo naman. Ganito mo rin naman ako pinakitunguhan ng mga nakaraan, di ba? May dala rin akong bigas. Binida sa akin ang pinagbilan ko na galing daw to sa Nueva Ecija. Di ba yung bigas na dala mo noon galing ding Nueva Ecija? O tapos? Naisip ko lang na baka gusto mong makipagpaligsahan kung kaninong bigas ang mas masarap. Marunong ka rin palang tumawa, no? Sabi ni Nadia, tawa ko raw ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buhay niya. Hindi ko alam na may pagkasinungaling pala si Ate Nadia. Grabe ka naman sa asawa ko. Kung ayaw mo makapagsalita pa ako ng di maganda, mabuti pa umalis ka na. Baka makasagabal ka lang sa mga customer ko. Ayaw mo man lang bang subukang gamitin tong rice cooker ko? Magandang klase to. Padala ng hipag ko galing Saudi. May bago na akong rice cooker. Pwede pa magluto ng hotdog dun. Etong bigas ko, ayaw mong subukan? Diet ako. Mas bagay sa'yo kung may laman ka ng konti. Hindi mo kailangang mag-diet. Ano bang problema mo? Nung isang araw lang ayaw mong nakikita pagmumukha ko. Tapos ngayon halos idikit mo na sa mukha ko yung rice cooker mo. Naisip ko lang kasi na masyado akong naging magaspang sa'yo dati. Gusto mo lang namang makatulong sa pinagdadaanan ko. Sana dati mo pa naisip yan. Kaya nga humihingi na ako ng tawad sa'yo. At sana pagbigyan mo na akong ipagmalaki sa'yo itong rice cooker at bigas ko. Iwan mo na lang dyan. Kapag nagutom ako, magluluto ako. Salamat. Hindi pa rin kasi ako kumakain. Pwede kumain ka sa bahay mo. Parlor to. Wala kang makakain dito maliban na lang kung gusto mo ng pangkulot o gunting. May karinderya sa tapat nitong parlor mo. Pwede tayong bumili ng kakainin doon habang nagsasaing. Hindi na. Ikaw na lang kumain kung gusto mo. Doon ka na rin makisaing kung papayag sila. Gusto ko sanang ikaw yung makasabay ko Hindi ako gutom. Pinagkanulo ka agad ng tiyan mo. Ang lakas ng pagkulo Hindi ako pwedeng kumain hanggat hindi ako nagkakaroon ng customer. Kahit isa lang. Tradisyon ko yun sa parlor ko. Oh, sakto naman pala. Kailangan ko rin magpagupit. Ilang buwan na akong hindi nakakadalaw sa barbero. Hindi ako marunong gumupit ng buhok ng lalaki. Pero may kaya akong gawin sa buhok mo. Ano? Pwede nating kulutin. Ano ba namang kulutin? Di naman bagay sa akin maging kulot. Ganyan din ang buhok ni Ate Nadia Nung huli ko siyang kinulot, parehas kayo ng haba ng buhok. Ano, gusto mo ba? Kaya mo bang gayahin eksakto yung buhok ni Nadia? Parang gusto ko nga ng ganun. Mahigit 1 dekada kong hinawakan ng buhok ni Ate Nadia. Ngayon ka pa ba magdududa? Sinimulan ko ng hugasan ng bigas at isinalang na yung sinaing sa rice cooker habang si Sol naman ay hinahanda na ang gagamitin niya
sa pagkulot sa akin. Kinuha na ni Sol ang pangkulot niya at binida niyang yon ang ginagamit niya madalas kay Nadia. Sinabi ni Sol na si Nadia ang bumili ng sariling pangkulot nito dahil gusto niyang siya lamang ang gagamit ng mga yon. Naluha ako habang hinahawakan ang pangkulot na yon, na para bang nahawakan kong muli ang mga kamay ng asawa ko. Sinimulan na ni Sol ang pagkulot sa akin at parang nakaramdam ako na gumaan ang loob ko habang ginagawa niya yon. Nakatingin lang ako sa refleksyon ko mula sa kanyang salamin. Nagkwento rin si Sol tungkol sa mga ala-ala niya kay Nadia at sinabayan ko rin siya papadudot. Nagkatawanan kami tungkol sa pagkakakilala namin sa asawa ko. Buong proseso ng pagkukulot ay nakatingin lamang ako sa mukha ko. Hindi ko eksaktong masabi pero parang umaliwalas ang mukha ko noon. Yun marahil ang epekto nung tinanggap ko na ang katotohanang wala na ang asawa ko sa mundo. Tinanggap ko ng buo at may kapayapaan sa aking puso. Nang matapos kami sa pagkukulot ay natawa na lamang ako sa itsura ko dahil nanibago ako. Napaluha akong muli dahil ganon eksakto ang pagkakakulot ng buhok ni Nadia tuwing sasapit ang Pasko. Namalayan ko rin na naluluha si Sol habang nakatingin sa akin, marahil ay naaalala niya si Nadia. Nagkatinginan kaming dalawa at yun na ang simula ng maayos naming pagkakakilala. Naging magkaibigan kaming dalawa at yun ang naging daan para maging masaya akong muli. Nakabuo muli ako ng routine sa tulong ni Sol. Tinulungan niya akong ayusin ang hardin sa bahay tuwing walang gaanong customer sa parlor niya. Si Sol na rin ang nakakasama ko noon sa pagmemeryenda ng pandesal at kape habang ibinibida sa isa't isa ang mga magagandang nangyari sa amin sa araw na yon. Sa gabi naman ay magkakasabay kami ni Laila na kumain ng gabihan. Maski ang anak kong si Laila ay natuwa sa pagbabago ko. Nakita niyang masaya na akong muli kahit na wala na si Nadia. Masaya na rin naman ako kahit paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ng pangungulila kay Nadia. Pero mas matimbang ang kasiyahan sa puso ko at dahil yon sa pagkakaibigan namin ni Sol papadudot. Nawawala na ang kulot ng buhok mo, si Fino. Kailan ka papaschedule sa akin? Saka na muna siguro kapag may okasyon na, para di naman sayang. Dumaan ka bukas sa parlor, gugupitan na lang muna kita. Baka mamaya ahitin mo na naman kilay ko ha. Mas bagay kasi sa'yo pag manipis ang kilay. Hindi ka mukhang suplado. Sige, dadaan ako bukas. May aaminin ako sa'yo. Sabi ko na ikaw yung kumain ng huling longganisang niluto ko kagabi no. Amoy pa lang ng dighay mo, alam ko nakarami ka. Sobra ka naman mambintang? Kahit totoo? Tungkol saan ba yung sasabihin mo? Bago mamatay si Ate Nadia, may pinakiusap siya sa akin. Tungkol ba yun sa akin? Gusto niyang tulungan kitang makarecover pag namatay na siya. Gusto niya na ako ang sunod mong mamahalin. Ha? Bakit naman niya naisip yun? Ayaw niya makita maging malungkot ka kasi nga mag-isa ka. Kaya siguro niya naisip yun. Si Nadia talaga. Siya pa ang nagdesisyon kung sinong dapat kong mahalin. Umuo na lang ako, lalo na nung pinaliwanag niya sa akin yung kalagayan niya. May kinalaman ba sa plano niyong yan yung shawl, scotch tape, pandesal at rice cooker? Oo, sinadya niyang iwan sa akin yung shawl para may dahilan ako sa'yo pag pinuntahan kita. Kaya lang di naman umepekto. Kaya bumalik ako dala yung scotch tape. Ang daming gamit, bakit scotch tape pa yung iniwan niya sa'yo para ibigay sa akin? Shawl lang talaga yung iniwan niya sa akin. Yung scotch tape akin yun. Wala na kasi ako maisip na dalhin nun. Yun agad yung nakita ko sa mesa. Kaya yun na lang ang dinala ko. Pati bigas? Sira talaga ang rice cooker ko nun. Seryoso ako na makikisaing. Pakiramdam ko, napapailing na si Nadia ngayon. Habang binubuking mo siya sa mga plano niyo. Hindi ko rin naman matiis na hindi aminin lahat ng mga yun.
Ayoko naman magsinungaling kasi napalapit na ako sa'yo. Kahit naman di mo yan aminin ngayon, tapos aksidenteng malaman ko rin balang araw, wala naman sa puso ko ang magalit. Ganyan na ba ako kahalaga sa'yo? Malaking parte ka sa paggaling ng puso ko. Tama si Nadia ng nilapitan. Salamat naman kung ganun. May aaminin din ako sa'yo tungkol dun sa scotch tape. Ano yun? Nung araw na pumunta ka sa bahay para iabot yung scotch tape, bala ko nang sumunod nun kay Nadia. Ha? Kung hindi mo ako kinulit na ipagtimpla ka ng kape, baka di mo na ako kaharap ngayon. Baka wala ka na rin kinukulot ngayon. Dapat nga hindi pa ako pupunta nun sa'yo kasi wala akong maisip na dahilan. Pero parang may nag-udyok sa akin na puntahan ka na. Baka si Nadia na yun. Si ate Nadia na nga siguro. Sol, Hmm? salamat ha. Wala yun. Baka kasi tama si Nadia. Anong ibig mong sabihin? Pwede ka bang halikan? Ha? Sige. Matapos ang naging halik na yon ay napatahimik kaming dalawa. Nagkatinginan at sabay na nagtawanan. Natawa na lamang kaming pareho dahil sinubukan naming gawin ang isang bagay na hindi naman dapat. Napangiti kami sa huli dahil hindi naman kami nagkailangan matapos ang halik na yon. Siguro'y kinailangan lang din naming matingnan kung tama nga ang asawa kong si Nadia kung pwede kami sa isa't isa. Pero mukhang sa unang pagkakataon, nagkamali doon ang asawa ko. Talagang kaibigan lang ang tingin namin sa isa't isa ni Sol. Mabuti na lang at naging klaro na ring pareho sa aming dalawa. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na parang walang pagbabago dahil sa naging halikang naganap sa aming dalawa. Mas tumibay pa nga ang pagkakaibigan naming dalawa, wala na kaming agam-agam kung saan nga ba kami patungo. Alam namin ang direksyon na pwedeng tahakin ng relasyon namin ay hanggang pagkakaibigan lamang. Sa paglipas nga ng mga taon ay tuluyan na akong naging matatag sa pagkawala ng asawa ko. At hindi ko man inaasahan pero muli akong umibig. At muli kong naranasang maging masaya sa piling ni Angie. Nakilala ko siya noong minsang dumalaw ako sa parlor ni Sol, regular customer na pala ni Sol si Angie. 5 taon lang ang agwat namin sa edad. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, alam kong siya na. Siya na ang babaeng muling magpapasaya sa puso kong matagal nang nagtatago sa lahat. Pinakilala siya sa akin ni Sol at naging tulay nga rin si Sol para magkaigihan kaming dalawa ni Angie. Hindi man nagkaroon ng katuparan ang kagustuhan ng asawa ko na mahanap ko ang bagong pag-ibig kay Sol, pero nakatulong naman si Sol para mahanap ko ang sumunod na mamahalin ko. Panalo pa rin kung tutuusin at alam ko kung nasaan man ang asawa ko sa ngayon, masaya siya dahil hindi na ako mag-iisa. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin para maiparamdam ko ang minsang lungkot na pinagdaanan ko. Mas gusto kong lalong magpasalamat dahil pinakinggan at nakisaya kayo sa mga panahong nakabawi na ako sa lungkot. Isang malaking karangalan ang mapasali sa inyong number 1 na programa, ang Barangay Love Story sa Barangay LS. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Josefino. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!